Yan po mga kalingap, mga kabente, narito pa rin po ako sa Pulilio Island kung saan po ay na-vlog ko po yung hipag po ni Lolo ni Casey, yung asawa po nung kapatid ni Lolo ni Casey, ito si Ate Marites. Isa po siyang IPs, nakakatuwa kasi napakabait po niya. 11 po ang naging anak po nila ni Kuya Efren, kapatid po ni Lolo ni Casey. Ikininto po niya na dati lagi sila dito ni Kuya Efren. Yan, minsan dito sila kumukuha ng mga mauulam katulad ng alimango, hipon. Yan, malapit lang din po dito yung nanay po ni Ate Martes. Yan, 72 years old pero nag-uuling pa, napakalakas. Basta po sa tabing dagat po ang bahay. Nag-umasahan po natin dyan na marami pong may mga tumatagal ang buhay sa kadahilanan po na masustansya po mga kinakain, saka yung lifestyle nila nandyan lang. Saka yung mama po nito ni Ate Martes ay nag-uuling, naghahuli pa daw ng alimango. Nakakatawa kasi sa edad niya ay dapat ay nasa bahay lang. Marami pong kuweba dito sa Pulilio Island. Yan, sayang po at ilang araw lang po tayo dito nagbakasyon. Nakakatuwa kasi napaka babait po ng mga tao dito. Kahit po mag-isa na pumunta dito ay hindi ka po matatakot. Very approachable po ang mga tao po dito na kahit di po kilala ay aalukin ka. Sa katulad po ng pagka naabutan po sa labas nila na kumakain, nagiinom, aalukin ka po nila. Dito yung kapatid ni Lolo. Parang may nagtira po dito sila lang po. Yung nanay nyo po. Dito po siya nagluluto dati. May pa takip. Lola, pag pinalayas pala ako, pwede pala ako dito. Pag pinalayas daw siya dito na si babalik. Dito ako mabalik. Pwede kaya pa ako dito? Arila, yan o. Pag may bagyo po, dito lang kayo na Minsan, pag yung Pag malakas doon sa isang butas na malaki. Ito po, sino po itong bata na ito? Tutoy. Sino po ito? Apo ko ito. Apo po ninyo, bakit na ito unat? Ito yan ang pangalan mo? Ezekiel. Nagising ka pa lang? Nanay, si po? Apo po ninyo? Opo. Yung papa po niyan? Anak ko po. Ibig sabihin, nagmana siya sa lolo. Opo. Ito si yung magkapatid si Lolo John, tapos yung kapatid. Anong pangalan yung asawa po ninyo kapatid ni? Efren. Si Kuya Efren yung magkapatid Lolo ni Casey. Tapos si Kuya Efren. Ang kwento po pala niyan, magkasama sila dati dito, ng mga teenager pa lang. Tapos hindi na nakabalik si Kuya Efren sa Dait. Taga-Baso daw siya Opo. Buti hindi naman po na hindi kayo nagano na nahigpitan niya na mag-uwi dun sa Bicol. Hindi ko po. 11 na anak. Grabe Lola, nakakaingit kayo ni Lolo. Sila man din sweet sila. Kaya pala madaming anak, naka-11. Pero bakit nagtataka ko sa inyong dalawa? Nakailan lang kayo? Ay paano ay mahirap ang buhay. Ilang taong ka na nung nagkakilala kayo ni Lolo? 23. 23. Si Lolo? 20. 20 years old. Ang nainggit ako. Napaka-sweet ng bihira na ngayon Lolo ang mga sweet na babae. Puro nang aaway. Kami walang pinagkakaka na. Yung iba kasi sa una lang mabait.
Sasabihin nung una, huwag kang magpapalipas ng pagkain, ingatan mo sarili mo. Pag may asawa na tapos may mga anak, mamatay ka na. Sinusumpa kita. Hahanap ako ng iba. Hmm. Ang importante kasi yung ano yung ugali sa pagsama. Wala kaming laging magkasundo kami. Lagi po kayo nagkakaunawaan sa lahat ng bagay. Pero nag-away din po kayo. Ay, kuhanan lang, batikalan lang ng salita. Pagkatapos, Batikalan ng walang bagay, walang sakitan. wala. Hmm. Hindi kami sasabihin yung nagkasilang nagsasakitan. Mm. Wala. Hmm. Pag kami pati nagkatampuhan ngayon, mamayang Hmm. hapon, magkasuyo na. Hmm. Napakalayo po nitong lugar ninyo. Buti po hindi niyo namimiss ang ang basod. Aba, namiss naman. Hmm. Kaya lang, talagang Hmm. nagkaroon na ng pamilya, marami agad ay. Mm. Ilan na po ang apo ninyo? Magba-22 na. 11 ang anak, tas 22 ang Magiging ako magiging apo. Ang na. dami. Hmm. Ma 33. 20, 30, marami na. 33. Hmm. Sila lula lulo. Baka iyo'y pumunta. Malay nyo kung ito na ang paraan upang isa-isa ninyong kapatid. Ibig sabihin lolo, may nawawala pa kayong kapatid. Mayroon pang isa. Ano pong pangalan? Kuya Efren, nung kapatid nyo? Susan. Susan Alok. Ano? Taga saan po siya? Ay, nasan po siya ngayon? Habi nasa Mindoro. Ay, nasa Mindoro. Pero wala po kayong kontak. Wala. Sa mga taga Mindoro. Yan, baka po may kilala kayong Susana Alok. Yan, misis. Buena, ano? Susan Buena Alok. Baka po may kilala kayo. Hinanap ni yung dalawa, ni Kuya Efren tapos ito, ni Kuya John. Yung Katawan niya si Culibero sa Kapingedo. nga po, God. Ay, hindi na yan. Patingin daw po ng itlog. Ano po yan? Inana po ninyo yan? Yan po mga kalingap mga kabente. Yung pong mga video ko pong ito ay normal video gamit po ang cellphone. Nakakapagtaka kasi yung pag iba pong video sa ibang lugar ay tuloy-tuloy po yung pag-video ko. Pero dito po sa ilalim po ng kuweba parang may kakaiba. Na-slow mo po ang video. Saka di ko po alam kung bakit na nagkaganito. Kaya nga po sabi natin Martes, meron daw pong tumatao dito sa kuweba at meron din silang nakita sa ibabaw nitong kuweba na bungo. Siguro po talaga nakakatakot ito dito sa lugar na ito. Pero dati po dito daw nakatira yung nanay niya. Lumipat lang po dun sa may Ilaya. Kung mapansin po ninyo, yung video ko po ay nag-i-slow mo. Hindi lang po yun dun sa unang video ko. May mga video din po ako na dinilit. Gawa po nito na nasa normal po ang pag-video ko pero nagkaganito po yung resulta. Yan, ngayon ko lang po nakita yung mga bagay na ganito. Hindi po ako naniniwala nung nakaraan. Nasasabi ni Ate Martes na merong maparamdam dito sa kuwebang ito. Pero hindi po ako naniwala. Bidyong ito ay nakapanindig balahibo po yung nangyari. Kailangan po talaga sa ganitong lugar pagka pumapasok ka, magbibigay ka din po ng galang o kaya kagaya po ng paniniwala po ng mga matatanda na kapag pumasok ka sa isang lugar, lalo na yung liblib, ay kailangan po ninyo na magbigay respeto, tabi po apo ka sa mga ganitong lugar. Sabi po ni Ate Martes ay yung nanay daw po niya dito daw po nagluluto, dito daw po dati nakatira. Nagkataon daw po na nandun po yung trabaho niya sa parting Ilaya, nag-uuling at nag-uuli po ng alimango at dun po pansamantala naggawa ng bahay. Napakaraming kuweba po dito sa bayan po ng sa isla po ng Pulilio. May mga bata din dyan naligo.
Yan po mga kalingap, mga kabente. Sa mga susunod po, pupuntahan po namin yung nanay ni Ate Martes. Yan, nag-ano na po sa bundok, nag-uuling. Kaso hanggang ngayon po ay naghanap buhay pa. Yan po, 72 years old. Napakahirap yung sitwasyon dito. Bukod po sa ano, yung nilalakadan, mga pungan, batuhan. And hindi po nila ininda yung hirap para po maghanap buhay. Yan sila Ate Marites. Ito pala yung nahuli ni ano, ni Ate Marites na ano, takla. Ibang klaseng ipon, oh. Wala nito sa dait. Ate Annalyn, mawi ka ng dait. Bye-bye. Ayan si Ate Annalyn, mawi na po sa... Magaling ka palang magbangka, Ate Annalyn. Baka magkabanggaan kayo. Sanay-sanay magbangka si Ate Annalyn. Saan? Malilibang dito si Ate Annalyn. Yan po mga kalingap, mga kabente. Kaya po pala maraming alimango dito kasi yung mga bakawan dito sa palibot po ng dagat. Napaka-disiplinado din po ng mga tao dito. Bukod po sa kapag nangumuli po sila ng mga yamang dagat katulad po ng isda, tapos alimango, hipon, yung pong maliliit ay pinapakawalan po nila. Ang kinukuha lang po nila ay yung malalaki. Yan. Dito po sa lugar na ito kakaiba kasi yung lapu-lapu na mahal po sa bayan, sa ibang lugar, ay dito po ay di pinapansin. Yan po, ipabalik na po kami sa bahay po nila Kuya Efren dito sa sitio. Maraming salamat din sa lahat po ng mga anak ni Ate Martes. Yan, sinasamahan po nila ako sa pagbablog ko dito. Kahit po mahirap yung sitwasyon nila dito, wala pong kuryente, solar lang po yung ginagamit nilang ilaw. Pati po sa pag-charge ng mga ilaw ay nagbabayad sila. Napakasimple po ng buhay dito. Hindi po ramdam dito ang crisis na ramdaman dito sa kabayanan. Dito po sa lugar nito, masipag ka lang manghuli ng isda, magsipag ka lang sa pagtatanim ay mabubuhay ka na. Napakapayak po ng pamumuhay, simpleng pamumuhay basta sama-sama ang pamilya. Maraming salamat po sa mga viewers po na patuloy po na nagsusubscribe, hindi po nag-skip ng ads sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga di pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po Mr. Bendiboy Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.